Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay at shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Bagaman hindi pa nakasali si Mingyu sa martial arts competition, narinig niya ang sikat na misteryosong lalaki ni Xiaxi sa martial arts competition. Hindi ko inaasahang makikita ko siya ngayon. Nakangiti ang madilim na ulan. Hindi ka ba nagdududa na peke ako? Tumawa si Aaron. Kung hindi kita hinarap, iisipin ko. Pero sa mga nagawa mo ngayon, sa tingin ko hindi mo na kailangang magpanggap na kahit sino. At saka, kung sila ang mga alagad ng palasyo ng Baguio, ikaw ang maskara, lalaki na napakalakas kahapon, paano ako magdududa? Ngumiti si Minggayo. Dahil doon, tumanggaw si Minggayo kay Xingyao. Bahagyang tumingin ang bituin na si Yao sa Aaron, salamat. Tingnan ang bituin, Yao nodded, tulawi ka at taglagas tubig ka agad, mainit-init, welcome up, Pool Star Yao, mainit-init tulad ng isang kapatid na babae. Magaling, magaling. Tuwang-tuwa ang dalawang babae na hindi nila magawa. Napahiya si Xingyao sa kanilang sigasig, ngunit sa kabutihang palad, mayroon din siyang kaunting kaligayahan sa kanyang mga mata. Marahil, ang kaligayahan at kagalakan ay maaaring mahawa. Huwag kang mag-alala, Xingyao. Walang maglalakas loob na ay bully ka kapag nananatili ka sa amin. Hindi lang namin kayo pinoprotektahan, kundi pati na rin ang aming pinuno ng palasyo at ang aming pinuno ng alyansa. Ang pinuno ng alyansa, hindi ba? Napangiti si Shio. Oo, tumanggaw si Aaron. Sa pagsang-ayon ni Aaron at mainit na tubig sa taglagas at tula, bahagyang yumuko si Xingyao, naluluha, salamat. Bakit ka na naman umiiyak? Nag-aalalang sabi ni Ivory. Madam, Xingyao. Naantig at masaya si Xingyao. Pinunasan ni Star Yao ang kanyang mga luha, habang matigas ang ulo. Nang makita ang eksenang ito, ngumiti si Minggayo at ibinaba ang kanyang loob, napakaswerte ni Xingyao na nakilala ka. Kahit si girl ako, willing akong makipagkaibigan sa'yo basta wag mo lang akong minas. Minggayo, you are so polite. Si Haino ay isang marangal na babae. Buti hindi mo kami naaayawan mga taga-bansa. How dare we dislike you? Ngumiti si Ivory. Bahagyang ngumiti si Minggayo, at lumitaw ang isang kabibe sa kanyang kamay. Pagkatapos, naglakad siya papunta kay Ivory, walang maibibigay sa iyo kapag nagkita tayo sa unang pagkakataon. Gawin nating regalo ang kabibe na ito. Kinuha ni Ivory ang kabibe at maingat na sinuri ito. Bagamat maliit ang kabibe, napakaganda nito sa pagkakagawa at masarap ang kulay, ang ganda, salamat. Nakangiting pamitik si Minggayo ng isang patak ng tubig. Sa kabibe gustong takpan ni Ivory ang kanyang mga tenga. Huwag kang kabahan, madam. Bagamat ito talaga ang tinig ng dagat, at hindi ako sea witch. Bukod dito, ito ay espesyal na binago ko at hindi makakasama sa katawan ng tao. Sa kabaligtaran, maaari nitong i-promote ang pagtulog ni madam at mapabuti ang kanyang katawan, nakangiting sabi ni Mingyu. Tumanggaw si Ivory at maingat na pinakinggan ang boses. Ito ay hindi lamang na walang pinsala, ngunit din na siya ay nakaka-relax. Asawa. Ivory ay tumingin sa Aaron. 3,000 segundo agad na maunawaan,
mula sa space ring upang mahanap ang isang magandang kwintas upang bigyan Ming Ulan bilang isang regalo. Matapos matanggap ang regalo, nakangiting sinabi ni Ming Gayo, lahat ng handaan sa mundo ay natapos na. Ngayon ay sinusundan kayo ni Xing Yao. Makakatiyak ako na may gagawin pa ako, kaya iwan ko muna kayo, mga babae, at mga ginoo. Aaron, mahigit 3,000 tao ang tumanggo, mabuti. Nakangiting tumalikod si Ming Gayo at dumiretso sa langit. Ngunit ilang sandali lang, huminto siya at tumingin kay Su Yingxia, kung may gagawin ka, mahahanap mo ako sa pamamagitan ng kabibe. Sa sandaling bumaba ang kanyang boses, lumipad siya sa langit. Ang kanyang mapusyaw na asol na damit ay umindayog sa hangin, at ang kanyang mahahabang puting binti ay tumambad. Napansin ni Aaron na hindi man lang nagsusuot ng sapatos ang kanyang mapuputing paa, ngunit nakakagulat na puti at malambot ang mga ito. Nang makitang wala na si Ming Gayo, dinala rin ni Aaron at ng iba pa si Xing Yao sa inn para magpahinga. Bukas ay pupunta sila para hanapin ang Xianling Island. Sa daan, gustong magsalita ni Aaron ng higit sa isang beses. Ngunit sa bawat pagbuka niya ng kanyang bibig, maraming babae ang sadyang hamarang sa kanya sa pamamagitan ng pakikipag-chat. Hanggang sa hindi nagtanong si Aaron, naramdaman ni Ivory na halos natuwa si Aaron, gusto mo bang malaman, ano ang sea girl? Ano ang tunog ng dagat? Tumanggaw si Aaron na parang bawang. Alay, taga-ibang planeta ka ba? Kahit si Henry ay hindi alam. Hindi maiwasang mapangiti ng tula. Ang isang salita ay nagiging propesya. Si Laozi ay isang dayuhan. Sa katunayan, palaging may mga alamat sa mundo na may 8 direksyon. Sinasabing mayroong 5 dagat sa mundo na may 8 direksyon. Sa 4 na dagat, mayroong mga Dragon King na nakatira sa Dragon Palace at namamahala sa kanilang sariling mga lugar sa dagat. Mayroon ding mga palasyo ng dragon, na tinatawag na Tianhai Palace K. Ang palasyo ng Tianhai at palasyo ng Sea Dragon ay hindi lamang dahil sa iba't ibang uri ng mga tao na kanilang tinitirhan, ngunit higit sa lahat, ang alamat ng palasyo ng Sea Dragon ay na ito ay namamahala sa isang panig ng dagat, kaya laging may libo-libo hipon at alimango, ngunit 2 lang ang tao sa palasyo ng Tianhai. Ang isa ay pinuno ng palasyo ng Tianhai, ang isa ay ang kanyang anak na babae. Ano ang tungkol sa kanyang asawa? Kakaibang tanong ni Aaron. Simple lang ang populasyon sa palasyo, pero at least 3 ang pamilya, hindi kailangan ni Henry ng mga lalaki, kahit mga lalaki ay sasaktan lang siya. Ibinaling ni Ivory ang kanyang mga mata, ano ang ibig sabihin nito? Kakaibang sabi ni Han Sangki, kung walang lalaki, paano niya isisilang ang susunod na henerasyon? Nasaan ang anak na babae? Sinasabing ang mga babaeng dagat ay maaaring magbuntis ng susunod na henerasyon ng mga babaeng dagat na walang lalaki. Su Yingxia Road, oo, leader ng alyansa, kung si Henry ay kasama ng isang lalaki, hindi niya magagarantiyahan na ang susunod na henerasyon ay magiging Henry. Kasabay nito, si Henry ay magiging isang mangkukulam sa dagat dahil sa kanyang hilig. At ang si Demon Girl ay napakasama. Hanggat nagsisimula siyang kumanta, ang mga taong nakakarinig sa kanya ay mawawalan ng isip, kumilos ng kakaiba, at sa wakas ay magpatayan sa isa't isa. Han 3,000 nakalunok ng laway, hindi inaasahan na ang si girl ay dapat magkaroon ng isang alamat, pero hindi lalaki si Xing Yao. Aaron, ang palasyo ng Tianhai ay sinasabing makalangit na palasyo sa dagat. Hindi ito makikita o mahahawakan. Walang sino man ang pinapayagang pumasok maliban sa Henry. Kung may pumasok, ang palasyo ng Tianhai ay mawawala. Kung wala ito, ang Henry ay maging isang mangkukulam sa dagat. Ang tubig sa taglagas ay ang paraan din, gayunpaman, kung hindi hawakan ng mga babaeng dagat ang 2 bawal na ito, maaari nilang gamitin ang dagat bilang kanilang lakas at tawagin ang lahat ng bagay sa dagat bilang mga katulong. Bukod dito, nabubuhay sila ng napakahabang buhay at may mataas na mga nagawa mula ng ipanganak. Sabi ni Ivory, medyo nakakainggit na paraan, ang pinakamahalagang bagay ay ang bawat batang babae sa dagat ay may matinding hitsura, siya ay talagang maganda. Ang Aaron ay walang pangako. Mas gugustuhin niyang maging isang ordinaryong tao kung gusto niyang makuha ang lahat ng ito, palitan ng kalungkutan. Paano magiging isang lalaking walang nararamdaman? Gayunpaman, ang mga nagawa at paraan ni Ming Yu ay talagang makapangyarihan, na labis na hinangaan ni Aaron, muling. Bumantong hininga si Ivory. Bueno,
Sa katunayan, sa loob ng maraming taon, may mga alingaw-ngaw tungkol sa pagkakita ng Henry. Ngunit dahil may espesyal na nag-imbestiga dito 10,000 taon na ang nakalilipas, walang Dragon King o Dragon Palace sa apat na dagat. Akala ko ang alamat ay palaging isang alamat, ngunit hindi ko inaasahan na ang Dragon King ay hindi talaga umiiral, ngunit nakilala ko ang isang tunay na Henry ngayon. Napabuntong hininga si Ivory. Tumango si Aaron, baka isipin ng iba na kakaiba ito, ngunit alam ni Aaron na ang pagbagsak ng Sea High Dragon Palace ay may malaking kinalaman sa puso ng pamilya ng dragon. Ang pagkawala ng puso ng dragon ay isang malaking dagok sa lahat ng taong dragon. Ang kaluwalhatian ng nakaraan ay wala na, tanging ang pagkahulog na lamang ang natitira. Bumalik sa inn, pagkatapos ng isang gabing pagbibihis. Kinaumagahan, umalis si Aaron at iba pa mula sa lungsod ng Qinglong. Sa Qinglong City, kumalat na parang apoy ang balita ng massacre sa mansyon ni Zhang, at sunod-sunod itong pinag-usapan ng mga tao. Hindi ko alam kung sino ang gumawa ng tama para sa langit. Ngunit ang balita ng Zhang Jiafo ay hindi nagtagal, at isa pang balita ang nagpasabog sa buong lungsod. Ang Mystic Alliance ay nagpahayag na ito ay naghihintay para sa Yaoshen Pavilion sa loob ng isang buong araw, ngunit walang sino man ang nangahas na lumaban. Sa makatuwid, pagkatapos ng paghamak sa kanila, nagpa siya ang Mystic Alliance na umalis ngayon. Agad na nangatuwiran ang lungsod ng Qinglong na ang mahiwagang alyansa ay talagang hindi magagapi, at maging ang gamot na God Pavilion ay hindi nangahas na lumaban. Ang ilang mga tao ay nagsasabi na kahit na ang lalaking nakamaskara ay nagpapanggap na isang misteryosong tao, ang layunin ng paggawa nito ay upang patunayan sa lahat na si Wang Wenji ng Yaoshen Pavilion ay hindi karapat-dapat na maging isang bagong tunay na Diyos, na para bang may patunay para sa patay na misteryoso, lalaki. Sa madaling salita, ang buong lungsod ay puno ng bagyo, ngunit karamihan sa kanila ay hinahamak ang gamot na God Pavilion. Ginagawang perpekto ng pagkilos ng Aaron ang ritmo ng opinyon ng publiko. Gayunpaman, nang muling makilala ni Aaron sina Fu Mang at Ning Yu, puno ng kalungkutan ang kanilang mga mukha. Alay leader, nakakatuwang makita ka. Ipinadala ko ang aking mga disipulo upang magtanong tungkol sa balita. Kaninang umaga, ang hangin at mga ulap sa paligid ng lungsod ng Qinglong ay lumundag. Natatakot ako na ang mga reinforcement ng Yaoshen Pavilion ay nagmula sa lahat ng direksyon. Sinabi ni Ning Yu ang kanyang pagdududa nang magkita siya. Palagi niyang iniisip na kahapon ang pinakamagandang pagkakataon para umalis. Kailangan niyang maghintay hanggang ngayon. Natatakot ako na medyo huli na. Kung ilang dosenang tao lang ang umalis, natatakot ako na walang mangyayari, ngunit ang problema ay ang dami natin. Nag-alala rin si Fu Mang. Bagamat ang opinyon ng publiko ay talagang nilikha tulad ng pag-iisip ng Aaron, ang mga bagong problema ay nasa harap din natin. Ang bilis ng Yaoshen Pavilion ay mas mabilis kaysa sa Aaron at Fu Mang inaasahan. Umaga pa lang, sumugod na sila sa lahat ng direksyon. Kung magmarcha tayo sa isang malawak na lugar, tiyak na mahahanap tayo. Noong panahong iyon, sa sandaling nagkaroon ng digmaan, hindi lamang natalo ang Aaron sa labanan ng opinyon ng publiko, ngunit ang pinakamahalaga, maging ang sariwang dugo ng pagsali sa liga ay papatayin ng kaaway. Leader ng alyansa, bagamat bagong miyembro kami ng alyansa, lahat kami ay naniniwala sa iyo. Kapag nakasalubong mo ang kalaban mamaya, isasama mo muna ang iyong mga asawa. Tama, wala masyadong alliance leaders na magpapadala sa atin ng magic weapon kapag sumali tayo sa alliance. Nasuhulan na ako sa'yo, alliance leader. This life belongs to you. You can command it. At saka, lahat tayo lalaki. Alagaan natin ang reyna. Nang nasa dilema sina Fu Mang at Ning Yu, biglang sumigaw ang ilang mga disipulo sa likuran nila. Nang marinig ang mga salitang ito, ngumiti si Aaron, at mainit pa rin ang kanyang puso. Kayong mga lalaki lang ba? Ganyan din kaming mga babae. Pakibigay sa amin ang mga gawain sa likuran ng templo. Panipi. Kahit na lumaban kami hanggang kamatayan, sisiguraduhin namin ang pagkumpleto ng gawain sa likod ng palasyo. Sa kabilang banda, biglang tumawag ang mga disipulo sa likod ni Ning Yu. Si Aaron ay tumango na may kasiyahan at tumingin sa likod ng lahat, well, bihira na kayong lahat ay may ganitong puso. Bilang pinuno ng alyansa, hindi magandang pabayaan kayo. Well,
Maaari kayong pumunta sa likurang silid ng magkasama. Sa sandaling lumabas ang mga salita, ang buong karamihan ay natigilan. Lalong kinabahan si Fu Mang at sinabi sa harap ni Aaron, "Aaron, anong kalokohan ang pinagsasabi mo?" "Oo, Aaron, masyado kang demoralize. Tulong sa pag-alis din paraan." Bagamat hindi nagsasalita si Ning Yu, ang kanyang nahihiya na mukha ay nagpapakita pa rin ng ilang mga problema. Nakangiting sabi ni Han Sanchen, "Nakapagpasya na ako. Kung ayaw mo, maaari mong iwanan ang ibibigay ko ngayon. Umalis ka kaagad. Hinding-hindi ko ito hahabulin." Pagkababa ng boses, nagkaroon ng isang maliit na kaguluhan sa karamihan, at tumingin ka sa akin at ako ay tumingin sa iyo. Sa loob ng ilang sandali, may tunog ng paglapag ng mga sandata, at may mga taong lumabas sa team. Pagkatapos, nang makitang pinayagan sila ng Aaron na umalis ng ligtas, sumunod ang isa pang malaking lugar. Mahigit 1,000 estudyante ang sumali sa liga, at hindi nagtagal ay mahigit 400 na lang ang natitira, na naging dahilan upang makita ni Fu Mang ang kanyang mga mata at mag-alala sa kanyang puso. Sa simula ng higit sa 10,000 mga tao, higit sa 1,000 mga tao lamang ang naiwan. Ngayon ay hindi na madaling magpakatatag, at wala pa sa kalahati. Paanong hindi ito magpapasakit sa puso niya? Hindi nagawang tulungan ni Han Sanchen si Mang. Sa isang kisap mata, napatingin siya sa mga babaeng alagad ng palasyo ng Beijiao. Mas matatag sila kaysa sa mga sumali sa liga. Wala sa kanila ang piniling umalis. Walang natira. Sa oras na ito, ibinuka ni Aaron ang kanyang bibig. Tahimik lang pero halos lahat ay umiling. "Well, I won't leave anymore. Well, yung mga gustong umalis ngayon, pwede pang tanggalin yung mga armas na binigay ko sa kanya." Ang Aaron ay isa pang salita. Inatake sa puso si Fu Mang. Nanlaki ang mata niya at tumingin kay Aaron. Ano bang problema niya? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.